Hello Sir Paul, ako po si Lucky. Share ko lang po tong experience ko na nangyari recently lang. 2015. Bagong hire po ako niyan sa isang call center dyan sa may Ortigas. Tuwang-tuwa ko noon. Sa wakas may bagong trabaho na ako. Ang tagal ko rin kasing natenga noon. Anyway, heto na nga. Yung opisina po na papasukan ko noon, hindi ko na lamang po babanggitin, pero isa sa mga leading po na call center yun dito sa Pilipinas. Marami na rin itong branch at isa na nga sa branch nito, nandoon nga po sa Ortigas. Hindi naman ako masyadong nahirapan kasi dati na rin naman ako nagtatrabaho sa call center. Kumbaga bagong accounts lang po yung hawak ko noon at hindi ko na rin masyadong i-explain pa sa inyo. So heto na nga. Night shift po ako noon. Okay lang, sanay naman ako sa ganoon. Pabor pa nga sa akin yun kasi night owl po ako. Kising sa gabi tapos inaantok sa umaga. Tapos may night differential pa. Explain ko lang po muna yung opisina namin. Nasa isang building po ito at maraming floors po yung hawak namin. Nandun po ako sa pinakababa naming floor. Pero nasa gitna po ito ng building ha. Then maraming cubicle po doon. At kahit gabi, marami pa ring empleyado kasi shifting po Non-voice po yung account ko noon. Tech support lang ako. Marami akong katabi at marami rin pong katalikuran. Busy ang lahat. Ako naman noon busy rin. Hanggang sa maya-maya, nakaramdam po ako ng pagkaihi. Siguro pang 4 na araw ko pa lang po noon. Alauna po ng madaling araw nito. Mag-isa ako nagpunta doon sa may CR namin. Pero bago yun, dumaan muna ako ng pantry. Nagpainit po ako ng tubig. Bala ko rin kasing magkape. Matapos ko magpainit ng tubig, dumiretso na ako ng CR. Nagbawas, naghugas, tapos bumalik na rin. Pero ang pinagtataka ko, bakit hindi nakasaksak yung electric kettle? Sigurado akong sinaksak ko yun. Tapos nakita ko rin itong umilaw. Nakaready na nga rin po yung mug ko noon. Yung creamer, pati yung barakong kape. Kumbaga isasalin ko na lang po yung tubig. Pero papaano nangyari yun? Tinignan ko naman ang paligid. Wala naman akong katrabahong nandoon. Malayo pa kasi yung pantry at CR doon sa mga cubicle namin. May mahabang hallway ka pang dadaanan. Tapos mga opisina ng mga bossing namin. Pero sa pagkakataon na yon, doon sa mga opisina nila walang tao. Kasi umaga pumapasok yung mga yun Nagtaka ako noon. Lalo pa nang makarinig ako ng isang tawa. Tawa ito ng bata. Hindi ko pinansin yun. Baka kako namali lamang ako ng dinig. Sinaksak ko na lamang yung electric kettle. Tapos tinignan ito hanggang sa kumulo. Sinalin ko ang kape. Tapos bumalik na ako sa cubicle ko at bumalik sa trabaho. Kinabukasan, siguro mga 2:00 na madaling araw, kumakain kami nito ng mga kapwa ko baguhan lang doon sa opisina na iyon. Nagtaka ako sa pinag-uusapan nila. Wala ba kayo napapansin dito? Tuwing madaling araw, may batang parang nagsasalita. Parang tumatawa. Doon sa may CR pati sa may pantry. Ewan ko. Baka nagkakamali lang ako. Hala, narinig ko rin yun. Kaya nga pa nagsi-CR ako, lagi ako may kasama Ay nako, baka naman may kasama lang tayo dito na may kasamang anak. Imposible yun, di ba bawal yun? Kaya nga hindi sila masyado nag-hire ng mga matatanda na at may anak, di ba? Bigla naman akong sumingit at sinabi sa kanila yung naranasan ko. Alam nyo, feeling ko talaga may something dito sa lugar natin Parang may batang nagmumulto. Pagkasabi naman nun ng isa sa mga kasamahan ko, kinilabutan kaming lahat. May punto siya. Pero kahit naman ganoon, wala naman kaming pagpipilian kundi ang magtrabaho doon. Sino ba naman kami? Magpapadaig pa ba kami sa multo? Magre-resign kami? Aba, mas matatakot kami kapag wala kaming panggastos. Pero kinain ko ang mga sinabi kong yun nang maranasan ko ito.
Siguro mga 1 buwan na ako nagtatrabaho nito doon. Gabi muli. Maulan po noong mga panahon na yun sa labas kaya balot na balot po ako ng jacket. Madaling araw po nito at nagpunta po ako sa may pantry. Magluluto kasi ako ng pansit canton. Magme-merienda ako. Habang nagpapainit ako ng tubig doon sa may kitchen, nagulat po ako nang biglang may lumapit sa akin na bata. Yung bata, normal, malinis, maganda ang itsura, babae. Nagtaka naman ako. Oh, bakit nandito ka, bata? May kasama ka ba? Hindi nagsalita yung batang babae. Nginitian lang ako nito. Ang cute-cute nga niya. Ako pa naman, mahilig ako sa mga bata noon. Gusto mo kumain ng pansit canton? Lulutuan din kita. Tumango-tango ang bata. Nagdagdag naman ako ng 2 pang pansit canton. Kumbaga 3 na yung pinapakuluan ko noon. Bata, sino bang kasama mo? May parents ka ba rito? Hindi pa rin ako pinapansin ng bata pero nakatingin ito at nakangiti sa akin. Matapos kong pakuluan ng pansit canton, inilagay ko na ito sa bowl at nilagay yung mga seasoning nito. Sabay pa nga kami naghahalo ng bata, tinutulungan niya pa ako. Hindi man nagsasalita yung batang yon, nakangiti pa rin ako. Tumatakbo talaga sa isip ko noon na normal yung bata kasi yung itsura niya ay talagang maayos, malinis, tsaka nahahawakan ko siya. Natatapi ko yung balikat niya tsaka kasama ko nga siya nagluluto ng harap-harapan. Nang mahalo na po namin ang pansit canton, sabay po namin itong pinagsaluhan. Pilit kong kinakausap yung bata kung anong pangalan niya, kung ilang taon niya, kung sino ba yung magulang niya. Pero hindi nagsasalita. Hanggang sa maya-maya, nakita kong dumating yung mga naging kaklose ko na po doon sa call center na iyon. Kitang-kita ko pa silang natulala na tinitignan ako. Uy, okay lang ba kayo? Bakit ganyan naman kayo kumakatingin? Sila, nakatitig lang po sa katabi ko. Ako naman, tinitignan ko lang yung bata. Nakangiti pa rin ito sa akin. Pero maya-maya, yung isa sa mga katrabaho ko, nakita kong pinicturan kami. Nag-flash pa nga ito. Pagka-flash at paglingon ko doon sa batang kaharap ko, sa isang iglap, nawala ito. Nanlaki ang mga mata ko. Napatayo pa nga ako sa gulat eh. Puta! Asan yung bata? Agad naman lumapit sa akin yung mga katrabaho ko. At pagkita ko doon sa cellphone na nagpicture sa amin, napanganga na lamang ako. Dahil lumulutang yung tinidora at meron akong katabi na isang itim na anino. Gulat na gulat ako noon. Takot na takot. Sinabi ko naman sa kanila na meron akong batang babaeng kausap kasamang kumakain ng kanton na hindi naman nila pinagdudahan kasi lumulutang nga yung tinidor tapos may itim na aninong araw na makapal. Takot na takot kaming lahat doon at doon na po namin nalaman ang tunay na kwento. Base doon sa team leader namin, pati doon sa mga matatagal na sa call center. Ay nako, nakahanap na naman ng kalaro si Nena. Nena? Oo, kaibigan natin yun dito sa opisina na to. Kaluluwa yun guys. Base sa kwento, yung bata raw na yun isinama sa haligi ng pundasyon ng building na to. Pampatibay daw, paniniwala ng mga incheck. Dati guys, nakita ko na rin yung si Nena eh. Mahilig yan sa pansit canton, alam nyo ba? Kapag ganun, bigyan nyo lang. Huwag nyo lang gagalitin. Masama magalit yan. Pwede kayo magkasakit dyan. Pero hindi naman kayo gagawa ng masama niyan. Tawanan nyo lang. O kaya naman kapag nanghingi ng kanton, lutuan nyo. Marami naman tayong stock dyan. Kinilabutan kaming lahat. Lalo na ako. Ibig sabihin, multo nga talaga ang batang babae na yon. Hindi ako nagtagal sa opisinang yon. Sabi ko kung hindi nila ako ililipat sa morning shift, magre-resign ako. At yun nga, nag-resign ako. Sino ba naman ako? Isang baguhan?
bakit nila ako pagbibigyan? Ako naman, okay nang mag-resign. Okay nang magutom kaysa mamatay sa sakit sa puso nang dahil sa multo.